Araw-araw na laang ay may nagte-trending na street food sa Maynila. Kakapila pa lang sa isa ay meron na uli Tulad nyo, napaibig din ako sa mga dinudumog na street food na to. For this food trip, pupuntahan natin ang Manila's most trending. Sisimulan natin sa isang parisan na sulit ang iyong 100, kaya naman 24 hours dinarayo. Pagkatapos ay isang Kanto Fried Chicken na may 1 taon na pinipilahan. Didighailaan tayo tapos pupunta na sa 5 pisong pansitan. Di pa dyan natatapos dahil tayo ay magbubulalo overload. Tatapusin natin ang napakalupit na food crawl na to sa isang kainan na ang ulam ay 10 piso laang. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, narinig na tayo sa Diwata Pares Overload. At grabe, trending na trending. Blockbuster na blockbuster. Yan, nakipila na tayo. Kahit maaraw, laban tayo, laban. Yan, napalaban na naman sa pilahan si Madam. Pero, nakikita ko, maganda naman yung sistema kahit ang haba ng pila. Kita nyo, fast moving. Bali, ang gagawin nyo, pipila kayo doon, tapos magbabayad kayo, kukuha kayo ng stub, and then ang next, yan, kukuha kayo dyan ng malukong na nandyan na yung lechong kawali, saka yung chicharong bulaklak. Tapos, di na naman kayo sunod para lagyan ng sabaw saka ng kanin. And then, narinay ang soft drinks. Tapos, hahanap na kayo ng pupwestuhan nyo. Sana may mahanap tayo pupwestuhan mamaya. At, kaya aray dinudumog, ay pag sa mura, 100 pesos, overload na, only rice, only sabaw, meron ka pang libreng soft drinks. Titimusan na natin. Aray na, ang famous na si Diwata ay pinagkaguluhan naman Kung gagawing pelikula ang buhay mo, ano ang magiging pamagat nito? Clearing layuan mo ako. Sinong artista ang gaganap na Diwata? Vice Ganda. Sino ang magiging leading man? Piolo Pascual. Ano ang mga plano at pangarap mo para sa Diwata? Yumaman, magkaroon ng mga branches sa buong Pilipinas sa ibang bansa ang Diwata Pares Overload. Ano advice mo sa mga tao para maging katulad ka? Lumaban, magsikap, pag sumuko sa mga pagsubok sa buhay. Laban lang. Ako po si Diwata at nagsasabi, ang baklang dati binugbog at ngayon dinudumog. Aring 100 natin mamaya, Pares Overload na yan. Only rice, only sabaw, at soft drinks. Thank you. Thank you po. Ayan, so nakuha na natin yung ating pang Pares Overload. Sasabawan na. Dito, mamili na po yun. Kita nyo naman ang bulaklak at lechong kawali nga rin. Almost begging for sabaw. Napalaban sa banas. All for the love of Pares. Yun. Tapos kukuha na tayo ng kanin doon. Ayan na, makatitimusan na natin ang talaga namang blockbuster na Diwata Pares Overload. So yan, nilagyan lang natin ng fried garlic, chili oil, saka green onion. Try muna natin. Taban-taba naman Yan, solid na solid. First bite. Thank you, Lord. Sobrang crispy nung lechong kawali. Really fatty. And yung sabaw, typical na street pares na malasa. Yan, ito, kakaninan na natin. Lechong kawali uli. Ito talaga yung pares na kailangan ng kanin Tapos yung pinakalaman niya, malambot lang. So yan, meron din tayong chicharong bulaklak. Yung chicharong bulaklak niya, malambot din. Ang ganda rin ng pagkakaluto. So itong Diwata Pares, kumbaga, pares na malasa naman. Tapos overload, ito yung hinahanap talaga natin, yung mga talagang putok-batok na lechong kawali sa chicharong bulaklak. So yun, kumbaga typical of any good
street pares spot, pero talaga ang nagpabenta dito sa Diwata Pares Overload. Ang dahilan kung bakit rin talaga yung trend na talaga dinarayo ako, tagal lipa pa, dinayo ko rin, yung pagkasulit niya. 100 pesos, meron ka ng Pares Overload, meron ka lang unlimited rice, meron ka ng unlimited sabaw, meron ka pang soft drinks, ay saan ka nakatala noon? Di nilaan sa Diwata Pares Overload. Para sa next stop sa ating Manila's most trending, ang Just Fried Chicken. Dami pa rin kumakain. Trending pa rin. Yan o, paubos na. Sakto. Magluluto sila ng bago para bagong luto. Kaya naman kasi sila sumikat. Kita nyo kung gaano kamura yan. Rice meal na yan ha. Thai part with rice, 51 pesos. Pinakamura. Legs, o kaya neck, 46 pesos. Pero dini tayo sa leg quarter with rice, 79 pesos. Bali parang 2-piece chicken na yan technically. Tapos may rice sa gravy, 79 lang. At wow, may mga bago sila oh. Mga flavor daw, buffalo, spicy gravy, saka yung vinegar na sausawan. Yan, hindi sila nagtatadtad ng manok. Sa dami ng tinatadtad ng mga maghapon. Tapos, syempre, hinuhugasan ng ilam yan. Isa magluluto para sa atin. So, sinisip na yung flour. So, ari pala, hindi pa ready to be fried. Yan i-dredge pa sa flour na may lasa din. Tapos yan, sine-check talaga nila yung temperature para talaga perfect yung temperature for cooking. Wow! Oh, look at that! Yan na! Ari na yung trending na Just Fried Chicken after about a year. Para mga last year nag-trending to eh. Ngayon ko lang matitimusan. At very excited tayo. Si Mrs. very excited din. Kahilig din sa fried chicken. Yung kanin, mainit din. And look at, ang init. Look at that Thai quarter. Ang bango. Looks really crispy. Sound test. And looks really juicy. Try natin ang wala munang sauces. First bite. Thank you, Lord. Really crispy, salty, juicy. Nakakapaiyak yung bagong luto. Nakakapaiyak sa sarap. This is really good. Sa lasa, tama-tama na siya eh. Tapos may mga siya dito, may mga sauces siya na meant to complement yung crispy fried chicken na to. Try natin. So may dalawa silang gravy, yung isa spicy. Yung spicy na ito, try natin. Spicy gravy. Try natin. Yung gravy niya, hindi malapot, pero very flavorful din. Ma-pepper siya. And, ayan, pwede ko na look at how juicy that is. Ay. Piping hot. Tingin ko bagay din dito yung vinegar. Try natin yung vinegar. Kasi salty siya eh. Salty and peppery. Yan, nabuhos na. Grabe yung tulong ng gravy doon sa fried chicken. Pero, kung gusto mo talaga ng kontra sa flavor profile, panalo yung vinegar. Kasi kukontrahin niya yung pagka-salty ng fried chicken. Wow! Ito yung mga nagsisisi ako. At nga ngayon ko natimusan, pagkasarap pala na rin. Tapos meron din silang buffalo sauce. Yan. Yung buffalo sauce niya, medyo sweet ng konti. Actually, for me pinakamasarap na plain lang. Wala nang kahit ano. Tapos maka-counter pa yung pagka-salty niya saka yung pagka-peppery niya. Panalo siya on its own. Pero kung magdi-dipping sauce kayo, panalo yung suka and then yung spicy gravy. One of the best fried chicken na natimusan ko. Street food, restaurant, fine dining. According to my flavor preference ito yung hinahanap ko sa fried chicken. Home cook, pero level up ang sarap. Solid stop sa ating Manila's most trending. See you sa next one. Nariyan na tayo sa Elcano Market para sa isang trending na kainan. Mura, masarap, magkakaalaman.
Di ka kayo mahilig mag-food trip sa palengke. Lagi mo inaayaan ng food trip sa palengke. Pare, bibigay kong hilig kung food trip tayo sa palengke. Yan, wala pa ang ulam. May mga nakaabang na. At yun, sakto, inilalabas na ang mga ulam. Ang nakakatuwa din kay Idol na Rolly B. Napaka-pleasant. Ang dati nga nakikipagbiruan sa mga customers. Yan, makangiti. Kahit pagod na. Nakakatuwa. Dumog na mga customers. Tapos ang maganda dito, pamilya talaga sila. So it's a small family business na worth supporting. Finally, nakita na natin si Manila Foodie. First time natin na-meet. Ganda ng content ng mga yan. Follow nyo sila. Thank you po. Masarap na, mura pa. 5 piso? Opo, 5 piso pwede po yan kalahati. Ganun pala yung 5 pisong pansit. Ba, ayos na nga naman yun tapos yan yung 10 piso. Ba, ang dami na Ba? Mabubusog ka na sa Oo. Talaga 10 piso. Okay na yan. Kaya naman pala trendy. Ginataang gulay Ayan, the famous Rolly B. Piniflex na yung lutong ng kanyang lechong kawali. Parang ang lutong yan, sir, Oo, malutong po talaga. Yan, may pa-taste test. Oo nga naman. Parang nga namang ang lutong, May pa-taste test. Tapos parang ang lambot nga naman. Tikman muna ng ng walang sausawan. First bite. Thank you, Lord. Grabing pagka-crunchy naman nun. Tapos ang lambot ng laman. Tapos malasa na siya, pero try natin dito ko para tayong nabarik nagsasawsaw ng lechong kawali sa maanghang na toyo mansi. Paano ito? Panalo to. Kasama natin Joshua, page ni Wang, and Manuel Olazo of Manuel Olazo. Yan. Tikman mo na yan, napakalutong. Alam ko na orderin ko yung 5 pisong pansit, tapos papasabaw natin ng dinuguan. Tapos kanin baw, yun ay kanin na may sabaw. Papasabaw tayo ng kaldereta, 10 piso din yun. Tapos magkakalahati tayong sisig, 50 pesos, at kalahating lechon kawali, 50 pesos din yun. Yan, na rin ang order ko, kanin baw, kanin na merong sabaw ng kaldereta, 10 pesos. Marami daw dito, ganyan ang order, kanin baw lang. Tapos 5 pisong pansit, ari ang 5 pisong pansit, tapos pinatoppings natin ng sarsa ng dinuguan. Tapos kalahati na lechong kawali, 50 pesos. Kalahati na sisig, 50 pesos. Ari na, excited ako sa pansit. Yung pansit muna yung titinusan ko. Yan grabe 5 piso. Ano na to Ito yung literal na pantawid gutom. Kahit kayo nagtitipid, try na natin. First bite. Thank you, Lord. Ito yung dinuguan na perfect with pansit. Kasi maasim-asim yung pansit. Tikman ko muna tong pansit kung anong lasa ng plain lang. Kasi ang sarap with dinuguan Ito yung pansit na peppery, black pepper. Yan yung mga sa mga piyestahan, mga baysanan sa amin sa Batangas. Wow! Magkano naman tayo? Lechong kawali. Yan na natin sa kanin baw. Natikman na natin yung lechong kawali kayo na. Masarap with rice. Tapos yung timpla nila ng kaldereta, parang again, pang pestahan. So may sisig din sila. Yung sisig nila, creamy. Tapos may konting asim sa konting anghang. Pero hindi ako makaget over dito sa sa pansit. Panalo to. 5 piso or 10 piso, panalo ka dito. Dalawang rice, boss. Mare-recommend ko na combo dito. Siyempre kung on a budget ka, yung sa pansit na 10 piso, may sarsa ng dinuguan. Kung may budget ka naman, dagdagan mo ng lechong kawali kahit yung kalahati ng 50 pesos kasi panalo rin yung lechong kawali nila. Kung may budget ka pa, dagdagan mo ng kanin pa para malasahan mo yung sarsa ng kaldereta. May free soup din sila. Saan ka, sir, dito? Ang sasarap ng timpla nila. Kasi napanood ko sa video, talagang hindi daw nila tinitipid yung nila, mga ingredients nila. Gusto nila yung talagang malasa. And ito nga,
ito na yun, malasang malasa. Solid stop sa ating Manila's most trending food crawl. See you sa next one. Pagbubulalo naman tayo at dini tayo sa trending na Ambet's Bulaluhan. Yon, si Boss Ambet. Dinudumog na ngayon. Grabe, ang bango ng sabaw. Every time binubuksan, talagang hasbo ko sabaw. Ari yung pambuto-buto ginagamit na ribs. Kaya talagang napakalasa yan. Ng bulalo. So, tikman natin yung sabaw. Napakalasa na. Sabaw pa lang, ulam na. Yan, are, ang kanilang overload. Grabe. May laman, may taba. May bone marrow. Oto, may laman, may konting heated, pero ito mga laman talaga to. Yan, mga taba-taba. Try nating halo-halo, laman, taba, heated, saka sabaw. Yun, oh. First bite. Thank you, Lord. Quality yung sabaw. Yung sabaw niya, may alat na. Ito, perfect na to. As it is. Mas may mami. Ang marami daw kumakain din, mga nagpapahulas. Mga laseng. Di dadaan para magpahulas. I can see why. Eh, grabe nga naman. Hulas nga naman ang diwa mo din. Grabe quality to. Siguro, lagyan natin lang ng ano, ng hot sauce. Para lang maiba ng kaunti. Yun. What? Look at that bone marrow. Grabe. With my wife na napapailing sa akin kakainin nga rin. Hayaan nyo, narinig nasa harap natin. Pero quality, din sa Ambet's Bulaluhan. Solid stop sa ating Manila's most trending food crawl. See you sa next one. Narinig nga pala tayo sa isa pang trending, FT sa Gedli. Mamaya papakita ko kung bakit siya nag-trending. Yun na. Dadagingan ng mga ulam. Wow. 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 At nandini na si Queenie. Pinagmamalaki yung kanyang pansit. Orderin din natin yan. Hi, I'm Queenie Pat. Ako po yung owner ng FT Sagedli kasama yung asawa ko na si Edmar Salazar. Yung FT Sagedli kasi pinashort siya for food trip sa gilid. So binaligtad lang niya. Siya kasi yung nakaisip nun yung husband ko. So ayun, as street style nga. So FT Sagedli. So nagsiserve kami ng murang ulam at kanin sa halagang 10 piso. Meron ka ng ulam. Tapos yung garlic rice naman namin is 5 pesos. Actually, inspired to, no? So, kay-credit ko si Nanay ng Valenzuela. Nanay Zenny, ayun, credit ko siya kasi sa kanya talaga kami na-inspired na dalhin dito sa community namin yung ganito kamurang pagkain. You can follow me po sa Facebook and TikTok, Queenie Pat Food Serye po. Ipon is the key lang para the more na iniipon mo kasi yun, lumalaki. Usually, kabataan, estudyante, malapit kasi kami sa school, although gabi kami nagbubukas, syempre iwas clearing, kailangan sumunod tayo. Yun yung mga time na hindi kami nakakastorbo dito sa daanan, mga 7 p.m. Yan. And then, pamilya din. Yan. So, hi guys, in-invite ko kayo na itry yung mga mura naming pagkain dito sa may FT Sagedli located at Pampano Street, Barangay 14, Caloocan City. Are, kaya rin nag-trending lahat ng ulam dyan. Lahat ng na nakikita nyo ay 10 piso laang. Tapos yung kanilang kanin ay 5 piso.
Ngayon ginagawa natin, tingnan natin kung ano yung usual na ino-order ng mga tao. Tayo manggagaya na lang. Order ko 2 kanin, isang asado egg, isang longganisa, isang siomai. Ang isang order ng siomai ay 3 piraso. Isang burger steak. Tapos yung sarsa niya siya daw gumawa. Saka isang hotdog. Eto to. Yan. Hulaan nyo kung magkano ring lahat na rin. Bali yung 2 kanin, 10 pesos. Yan ay tig 5 pesos ang isa. Ang siomai, 10. Burger steak, 10. Luncheon meat, 10. Hotdog, 10. Asado egg, 10. Longganisa, 10. Pansit, 10. Tofu sisig, 10. 90 pesos. 90 pesos lahat yan. Kaya yung kamura yan. Ayan, literal. FT sa Gedli ng kalsada. Street food na street food yan. Napakita ko naman sa inyo kung bakit ito nag-trending dahil sa napakamura niya, napakasulit na presyuhan. Ngayon naman, atin ang titimusan starting with their 10 peso pansit canton. Kita nyo naman, may mga squid balls, may mga nakikita akong balunan, may mga gulay pa. Try natin. First bite. Thank you, Lord. Malasa yung pansit niya. Very satisfying. Alam mo na malasa yung kaldo na ginamit niya kapag luluto ng pansit. This is good. Pero, iuulam natin mamaya yan. So, itong ating main plate. Unahin natin. Itong ano nila, itong pinagmamalaki nila, itong burger steak nila. Kasi sila talaga yung gumagawa ng sarsa niyan. Tapos, samahan na rin natin ng kanin. Wow! Yung burger steak sauce nila, pwede mo nang iulam sa kanin, lalo sumasarap yung kanin. Tapos yung may siomai sila. Yun na yung burger steak sauce na rin yung gagamitin natin na salsa ng siomai. Crispy. Longganisa. Yung longganisa nila, yung matamis na version. Meron silang luncheon meat. Tapos yung luncheon meat nila, ginanon pa nila sa itlog. Yan, sarap. Itong FT sa Gedli, marami dito yung mga processed na meats. Pero ano yung expect natin sa 10 pesos na ulam, di ba? Pero naman, meron naman silang mga hindi processed, medyo healthier. Tulad nito, yung tofu sisig nila. Saka yung pancit nila, sila talaga yung nagluluto niyan. Tapos ito, may tatry tayo mamaya, asado egg. Yung nila, tofu sisig nila, sarap. Medyo matamis sa una, tapos medyo sisipain ka ng anghang. And then ito yung asado egg nila. Natakam ako sa asado egg na nakita ko. And then, hotdog. Parang tender juicy to ah. Ang ina-expect kong hotdog, yung mga kanto hotdog. Pero to, tender juicy. Isipin mo, taga dito ka sa community. Ikaw ka naman magluluto pa sa inyo. Malamang, most nights of the week, hindi ka na lang kakain. Biro mo rin 90 pesos. 2 na kaming kakain. Busog na. Ang dami pang ulam. Di na natatapos ang ating Manila's most trending food vlog. May na-miss ba ako? May mga gusto ba kayo recommend? Let me know in the comment section. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.